Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Davao del Sur, isang rehiyon na tanyag sa malalawak na plantasyon ng prutas at sa payapang ganda ng Mindanao, isang madilim na lihim ang naghihintay na mabunyag sa likod ng mayayabong na puno. Isang kakaiba at masangsang na amoy ang sumisingaw mula sa mga ugat ng isang matandang puno ng langka, na hindi lamang bumasag sa katahimikan ng nayon, kundi naging simula rin ang pagkakabunyag ng isang karumaldumal na kaso ng pagpatay. Nang ang katotohanang nakabaon sa lupa ay sa wakas ay nahukay, tumambad ang tunay na mukha ng demonyong nagtatago sa likod ng maskara ng pinakamalapit na tao, isang konspirasyong binuo ng kasakiman at pinakamasahol na pagtataksil. Ang lahat ay nagsimula sa kasagsagan ng matinding tag-init. Sa nasabing baryo, ang tirik ng araw sa tropikal na klima ay tila hindi kayang talunin ang kakaibang amoy na araw-araw ay pabinat ng pabigat na gumagapang sa bawat sulok ng sityo. Ang amoy ay hindi katulad ng nabubulok na basura o bangkay ng hayop na karaniwang naanod sa ilog. Ang amoy ay matamis na nakakasulasok. Matapang. Ang tiyak na aroma ng dahan-dahang pagkabulok ng laman sa ilalim ng mainit na lupa ay nagpapasuka at nagpapataas ng balahibo ng sinumang makalanghap nito. Ang pinagmumulan ng masangsang na amoy ay nanggagaling sa malawak na asyenda ng pamilya ni Don Antonio Reyes. Siya ay isang lalaking nasa edad 50, kilala bilang isang masipag at magiliw na hasyendero o may-ari ng plantasyon. Higit na partikular, ang baho ay sumisingaw mula sa mga ugat ng isang matandang puno ng langka na matatagpuan sa sulok ng plantasyon, kung saan ang mayayabong na dahon nito ay halos tumatakip sa paningin ng sinuman. Lumipas ang ilang araw at ang baho ay naging hindi na matagalan. Ang mga kapitbahay, na noong una ay inakala lamang na may pusang ligaw o aso na namatay sa damuhan, ay nagsimula ng makaramdam na may mali. Gayunpaman, ang asawa ni Don Antonio, si Doña Isabela Bella Reyes, isang batang babae na maganda, matalino, at may agwat na 15 taon ang tanda mula sa kanyang asawa, ay nanatiling labas-masok sa kanilang marangyang bahay araw-araw na may nakakatakot na kalmadong mukha. Nang tanungin siya ng mga residente, malamig niya lamang itong iniwaksi, na nagdadahilan na baka iyon ay amoy ng bagong organikong pataba para sa mga pananim o may malaking daga na naipit sa kanal. Subalit, ang kanyang umiiwas na mga mata at mababaw na paliwanag ay hindi nakapigil sa apoy ng hinala na nagsisimulang mag-alab sa puso ng mga kapitbahay. Kasabay ng masangsang na amoy, nagsimulang mabuo ang mga kwentong kababalaghan na naaayon sa paniniwala ng mga lokal na mamamayan na nananatiling matibay ang kapit sa pamahiin. Ang mga residente ay nagsimulang magbulungan na tuwing sumasapit ang gabi sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, nakakarinig sila ng nakalulunos na iyak. Minsan ay mahina, minsan ay tumitiling umaalingaw mula sa direksyon ng plantasyon. May mga residenteng umuuwi galing sa trabaho ng hating gabi ang nagmamatigas na nakakita sila ng puting anino o white lady na paggalagala sa paligid ng puno ng langka. Paruot pa rito na tila may hinahanap na nawawala. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang kaluluwa ng taong namatay sa hindi natural na paraan at hindi matahimik ay mananatili sa lugar kung saan siya binawian ng buhay upang humingi ng katarungan. Ang puno ng langka, ayon din sa mga sinaunang paniniwala, ay kilalang puno na lapitin ng mga lamang lupa at elemento. Ang mga tsismis tungkol sa pagkakaroon ng ligaw na kaluluwa ay patuloy na kumalat, na bumabalot sa bahay at plantasyon na dati payapa ng isang misteryoso at nakakapanindig balahibong ulap. Ang rurok ng lahat ng kilabot ay nangyari nang ang isang kapitbahay, na hindi na makatiis sa masangsang na amoy at binabagabag ng mga nakakatakot na usap-usapan, ay nagpa siyang magsumbong sa kanilang barangay captain. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, agad na tumawag ang kapitan sa lokal na istasyon ng pulisya. Nung hapong iyon, ang init ng araw sa Davao ay tila nais sunugin ang lahat. Mabilis na dumating ang mga operatiba ng pulisya sa scene of the crime, SOCO. Sa simula, inakala ng mga opisyal na ito ay simpleng issue ng sanitasyon o namatay na hayop. Ngunit nang lapitan ng mga pulis ang matandang puno ng langka, ang kanilang police instinct ay nagbigay ng senyales na may seryosong katiwalian. Ang ibabaw ng lupa sa paligid ng ugat ng puno, bagamat tinakpan ng makapal na tumpok ng tuyong dahon, ay nagpapakita ng mga palatandaan ng bagong hukay. Ang lupa sa lugar na iyon ay mas buhaghag at mamasa-masa kumpara sa tigang na lupa sa paligid. Nang walang pag-aaksaya ng oras, isinagawa ang agarang paghukay. Daan-daang usiserong residente ang nagtipon sa labas ng police line.
Ang mga pulis ay nagpigil ng hininga habang pinapanood ang bawat hampas ng pala. Lapis-lapis na inalis ang lupa at ang lansa ng kamatayan ay lalong sumingaw na nagpapasikip ng dibdib. Hanggang sa wakas, ang pinaka-nakakakilabot na bagay ay tumambad sa mababaw na hukay. Isang bahagi ng katawan ng tao ang lumitaw na nasa kondisyon ng matinding pagkabulok. Sa lugar ng insidente, walang natagpo ang tanda ng panlalaban. Walang naiwang armas. Tanging isang bangkay na inilibing ng padalos-dalos sa posisyong nakabaluktot at ang nakamamatay na katahimikan na bumalot sa buong plantasyon. Sino ang biktima? Ano ang totoong nangyari sa marangyang bahay na ito? Nagsimula ang kaso sa isang dead end at sunod-sunod na tanong na walang sagot. Matapos ang pagkakatuklas sa bangkay, ang Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng lokal na pulisya ay agad na kumilos kasama ang SOCO upang siguraduhin ang seguridad ng lugar. Ang atmosfera sa asyenda ni Don Antonio ay hindi na mistikal tulad ng tsismis ng mga tao, kundi napalitan ng tensyon ng malamig at propesyonal na investigasyon. Ang bangkay ay agad na dinala sa pinakamalapit na punerarya para sa otopsya. Samantala, ang unang pokus ng investigasyon ay direktang tumutok sa nakatira sa bahay. Ang tanging tao na naroon, si Doña Isabela Bella Reyes, ang asawa ni Don Antonio. Agad siyang dinala para interogasyon. Sa interrogation room, kabaligtaran sa inaasahan ng mga pulis na makakita ng isang asawang naghihisterikal at durog ang puso dahil may natagpo ang bangkay sa kanyang bakuran, si Bella ay nagpakita ng kahina-hinalang kalamigan. Inamin ng babae na ang nawawalang tao ay ang kanyang asawang si Don Antonio Reyes. Gayunpaman, ayon sa salaysay ni Bella, umalis na si Don Antonio sa bahay, halos isang linggo na ang nakalilipas matapos ang isang matinding away mag-asawa. Nakangiti pa niyang ikinuwento, seloso kasi siya, walang basehan. Matapos ang malaking gulo noong araw na iyon. Nag-impake siya agad ng damit. Sabi niya pupunta daw siya ng Maynila para maghanap ng bagong supplier, at para na rin magheling o magpalipas ng sama ng loob. Pinatay niya ang cellphone niya, ayaw daw niyang magpaistorbo kahit kanino. Nanggisahin ng investigador tungkol sa bangkay sa ilalim ng puno ng langka, mariing itinanggi ni Bella na may alam siya tungkol dito. Gumawa pa siya ng kwento na baka may mga magnanakaw o kaaway sa negosyo ang kanyang asawa na pumatay ng ibang tao at lihim na inilibing sa kanilang plantasyon upang siraan at wasakin ang kanilang pamilya. Ang testimonya ni Bella ay tila maayos at lohikal sa ibabaw, ngunit nagtatago ng mga kontradiksyon na fetal. Ang mga veteranong investigador mula sa Police Regional Office, GC, ay agad na nakaamoy ng hindi tama sa ikinikilos ng batang Donya. Bakit ang isang asawa ay hindi man lang nag-alala o nag-report sa pulis nang mawala ang asawa at hindi makontak ang cellphone sa loob ng isang linggo? Paano siya nakapamuhay ng payapa, kumain, at natulog ng mahimbing sa tabi mismo ng mababaw na libingan na naglalabas ng masangsang na amoy? Habang minamadali ang resulta ng ECT test upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng biktima sa siyentipikong paraan, isang krusyal na ebidensya ang biglang lumitaw mula sa isang saksi na agad nagwasak sa pader ng kasinungalingan na pilit itinatayo ni Bella. Habang patuloy na nagsasanduwata si Bella bilang asawang iniwan, isang susing saksi ang biglang dumating sa istasyon ng pulisya, dala ang mahalagang impormasyon na naging matinding dagok sa palsong testimonya ng babae. Siya si Mang Roberto, isang kilalang trader at consolidator ng durian sa rehiyon at matagal ng kasosyo sa negosyo ni Don Antonio. Dumating si Mang Roberto sa presinto na balisa. Sinabi niyang ilang araw na niyang hindi makontak si Don Antonio upang pag-usapan ang pagbili ng ani ng durian puyat na malapit nang dumating. Nang marinig niya ang balitang naglagay ng police line sa bahay ng kanyang kaibigan, agad siyang sumugod sa harap ng mga investigador. Imposible iyan, mariing pahayag ni Mang Roberto sa mga pulis. May napakahalagang usapan kami ni Don Antonio noong Miyerkules. Eksaktong 2 araw matapos ang sinasabi ni Bella na lumayas daw ang asawa niya papuntang Maynila. Si Don Antonio ay napaka-propesyonal at may palabra de honor sa negosyo. May kontrata kaming nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na pipirmahan. Hindi niya kailanman iiwan ang trabaho ng basta-basta. Lalo na at magbabakasyon sa panahon ng anihan ng walang pasabi. Sigurado akong may masamang nangyari sa kanya. Ang mahalagang detalyeng ito ay agad na bumasag sa maayos na script ni Bella. Kung totoong umalis si Don Antonio noong Lunes,
Bakit kinumpirma pa niya ang meeting noong Miyerkules sa kanyang kasosyo ilang oras bago siya diumano umalis? Ang testimonya ng mga ngalakal ng durian ay pumunit sa tabing ng kasinungalingan. Ang pagkakakilanlan ng biktima ng oras na iyon ay halos kumpirmado na si Don Antonio Reyes. Ang kwentong inimbento ng asawa tungkol sa healing trip ay gumuho ng tuluyan. Sa parehong pagkakataon, ang resulta ng otopsya mula sa crime lab ay natanggap na ng Special Investigation Task Group, SIT. Dala nito ang mga nakagimbal na katotohanan. Napagpasyahan ng medical legal officer na walang natagpo ang tanda ng pisikal na karahasan, walang saksak o palo ng matigas na bagay. Buo ang kalansay. Ngunit sa sampol ng sikmura at lamang loob, natagpuan ng mga eksperto ang mataas na antas ng nakamamatay na lason. Hinihinalang ito ay isang uri ng matapang na pestisidyo o lason sa damo. Ang resultang ito ay agad na nagbago sa direksyon ng kaso. Hindi ito bigla ang pagkamatay at hindi rin away na nauwi sa patayan. Ito ay isang paglalasong pinagplanuhan ng mabuti, malamig at malupit. Ang biktima ay pinatay sa loob ng sarili niyang tahanan ang taong hindi niya pinaghihinalaan. Ang status ng kaso ay opisyal na na-reclassify mula missing person tungo sa murder, pagpatay, sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Ang lahat ng daliri ng hinala ay nakaturo na ngayon sa maganda at batang asawa, si Bella. Ano ang motibo sa likod ng pagpatay kung hindi pera o ibang lalaki? Bagamat patuloy na tumatanggi si Bella, umiiyak ng malakas at sinasabing siya ay biktima ng frame-up, ang kanyang luhang buhaya at palsong katahimikan ay hindi nakalinlang sa matatalas na mata ng mga veteranong investigador. Nagpasya ang hepe ng pulisya na hatiin ang team sa ilang unit. Aatakihin nila ang bawat siwang sa personal na buhay at daloy ng pera ng suspect, determinado na ilantad ang masamang konspirasyon. Bagaman patuloy ang pagtanggi ni Bella, ang mga ebidensya ng motibo ay nagsimulang lumitaw ng malinaw. Ang kombinasyon ng pera at pita ng laman ay gumuhit sa larawan ng isang babaeng walang awa. Ang unang unit ng investigasyon ay tumutok sa financial trail. Sa pamamagitan ng utos ng korte para buksan ang bank records, mabilis na natuklasan ng pulisya ang mga kahina-hinalang transaksyon sa joint account ng mag-asawa. Sa mga nakaraang buwan habang abala si Don Antonio sa anihan sa plantasyon, nakatala na maraming beses nag-withdraw si Bella ng malaking halaga, daan-daang libong piso, nang walang malinaw na dahilan. Ngunit ang pinakanakakagulat na detalye na itinuturing na pangunahing motibo ay ang pagkakatuklas sa isang insurance policy. Humigit kumulang 6 na buwan na ang nakalilipas, napapirma ni Bella si Don Antonio sa isang life insurance na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. At ang tanging beneficiary sa nasabing polisa ay walang iba kundi si Bella Reyes. Ang kasakiman ay nagpakita ng tunay na anyo bilang mitsa ng krimeng ito. Sa hinalang hindi kayang gawin mag-isa ni Bella, isang babaeng mukhang mahinhin, ang pagbuhat at paglibing sa bangkay ng isang malaking lalaki tulad ni Don Antonio, inatasan ang isa pang unit na halughugin ang kanyang social connections. Ang call logs at mga mensahe sa Facebook Messenger at Viber sa smartphone ni Bella na nakumpiska ay naging gintong minahan para sa anti-cybercrime group. Daan-daang mensahe na may mga salitang malalaswa at madalas na tawag sa isang hindi rehistradong numero ang naghubad sa dobleng buhay ng Donya. Ang may-ari ng numero ay si Mark, isang 28 anyos na lalaking kilalang tambay sa kabilang barangay, at ang nakakatawa, siya ay mas bata ng mahigit 1 dekada kay Bella. Kasabay nito, nagtrabaho ng maigi ang mga pulis upang makuha ang key footage mula sa mga bahay ng kapitbahay at sa kalsada malapit sa pinangyarihan. Nagbunga ang kanilang tiyaga. Isang video, bagaman medyo malabo dahil gabi, ay sapat na upang makilala ang isang motorsiklo, isang modified na Raider, na pag-aari ni Mark na palihim na lumabas sa likurang gate ng bahay ni Don Antonio bandang 3:00 ng madaling araw. Eksakto sa gabi na tinatayang oras ng kamatayan ng biktima. Ang mukha ni Mark na nahagip ng ilaw ng poste ay bakas ang pagkataranta, paulit-ulit na lumilingon sa likod na tila takot na may humahabol. Ang huling piraso ng puzzle na nagkumpleto sa larawan ng krimen ay natagpuan ng mga intel operative sa bayan. Palihim nilang sinuyod ang mga tindahan ng agricultural supply o agrivet. Sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng pataba at lason, agad na nakilala ng may-ari si Bella nang ipakita ang litrato nito. Kinumpirma niya na mga 2 linggo na ang nakakaraan,
ang babaeng mukhang sosyal ay dumating mag-isa sakay ng kanyang SUV upang bumili ng isang bote ng herbicide o lason sa damo na contact type. Napakatapang, walang kulay, at walang amoy na kayang pumatay ng tao sa maliit na dosis lamang. Ang dahilan na ibinigay niya noon ay para puksain ang mga damo sa kanyang mamahaling garden. Ang lahat ng ebidensya ay nakalatag na ng perpekto at nakakakilabot. Isang senaryo ng krimen ang malinaw na naiguhit, isang asawang ganid na naghahabol sa pera ng insurance, isang bawal na relasyon sa isang tambay na toy boy, at isang bote ng lason na inihanda. Ang bitag ng batas ay mahigpit ng nakapulupot sa liig ng dalawang salarin, naghihintay na lamang ng tamang oras para sa pag-aresto. Nang ang mga papeles ng kaso ay kumpleto na, nagdesisyon ang task force na ito na ang tamang oras para hilahin ang lambat. Kung patatagalin pa, may panganib na ilipat ng mga salarin ang mga asset, sirain ang natitirang ebidensya, o tumakas palabas ng bansa. Ang warrant of arrest laban kay Bella Reyes at Mark para sa kasong murder ay agad na inilabas ng korte. Ang tensyon sa himpilan ng pulisya ay matindi. Ilampung tauhan mula sa SWAT at Intelligence Unit ang pinakilos ng kumpleto sa gamit. Gumalaw sila ng tahimik sa dilim ng gabi sa kanayunan, nahati sa dalawang grupo para sabay na salakayin ang dalawang target. Team 1, ang lungga ng Kalaguyo. Palihim na pinalibutan ng unang grupo ang isang simpleng boarding house kung saan nagtatago si Mark. Ang binata, na nananaginip pa na magiging bagong mayaman dahil sa pera ng insurance ng kanyang kabit, ay mahimbing na natutulog nang hindi namamalayan ang paparating na delubyo. Blag! Ang marupok na pintuan ay nasira agad sa isang sipa ng pulis. Ang nakasisilaw na ilaw ng tactical flashlight ay tumutok sa mukha ni Mark na nagising sa gulat at takot. Mark! Itaas ang kamay. Huwag kang kikilos. Arestado ka. Napabalikwas ang binata. Ang antok ay napalitan ng matinding takot. Namutla ang kanyang mukha, parang walang naiwang dugo. Nanginig ang kanyang mga tuhod hanggang sa hindi na siya makatayo. Ang imahe ng pagiging imachong playboy na ipinagmamalaki niya ay naglaho, napalitan ng isang duwag na nanginginig sa takot. Sa harap ng mahigpit na interogasyon tungkol sa kanyang motorsiklo at tawag sa telepono ng 3:00 ng madaling araw, bumigay ang mentalidad ni Mark. Utal-utal, nakayuko, inamin niya ang krimen at nagmakaawa doon din mismo. Team 2, ang palasyo ng Black Widow. Samantala, sa marangyang bahay ng yumaong Don Antonio, si Bella ay tila kalmadong nanonood ng telebisyon sa living room. Pinanatili niya ang kanyang nakakatakot na katahimikan, tila kumbinsido na ang kanyang dula-dulaan bilang nagdadalamhating asawa ay perpekto at walang butas. Nang ang wangwang ng mga sasakyan ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi at ang mga otoridad ay pumasok sa bakuran, bahagyang nagulat si Bella. Mabilis niyang isinuot muli ang maskara ng biktima, tumayo at akmang magrereklamo dahil naistorbo ang kanyang pahinga. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang gustong manood ng kanyang pag-arte. Isabela Reyes, inaaresto ka namin sa kasong pagpatay sa iyong asawang si Don Antonio Reyes. Ang malamig at matigas na boses ng hepe ng pulisya ay tila masong humampas sa kumpiyansa ni Bella. Nanigas ang babae, nanlaki ang mga mata. Ngunit ang kanyang ugaling manipulatibo ay nagtulak pa rin sa kanya para sumigaw. Mga gago kayo. Anong ebidensya nyo? Biktima ako dito. Lumayas ang asawa ko. Bakit ako ang inaaresto nyo? Hindi sumagot ang opisyal. Sininyasan lang niya ang kanyang mga tauhan na ipasok ang isang tao. Sa sandaling nakita ni Bella si Mark, ang kanyang batang kalaguyo, na nakaposas, nakayuko, at hila-hila ng mga pulis papasok sa kanyang sala. Ang lahat ng pagtanggi at kayabangan ng babae ay gumuho tulad ng kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Ang bote ng laso na binili mo sa bayan, ang insurance policy, at ang buong salaysay ni Mark, tapos na ang lahat, Jimref Reyes, ang huling dagok ng pulis. Nang marinig iyon, nanghina ang tuhod ni Bella at siya ay bumagsak sa sahig. Ang maganda at glamorous na mukha ay napalitan ng pangit na hitsura ng takot at kawalan ng pag-asa. Walang kawala. Walang alibi. Ang hubad at nakandidiring katotohanan ay nabunyag sa ilalim ng ilaw ng hustisya. Ang malupit na babaeng kayang lasunin ang asawang katabi niya sa pagtulog para sa pera at libog, sa wakas ay naramdaman ang lamig ng posas sa kanyang mga pulsuhan.
Ang iperpektong krimen ay opisyal ng nagwakas. Sa loob ng malamig na interrogation room sa kampo ng pulisya, sa ilalim ng nakasisilaw na ilaw at bigat ng mga ebidensya, bumigay na rin si Bella. Ang imahe ng matapobreng donya ay naglaho. Ngayon, siya ay nakaupo na lang na nakabaluktot, nakatulala sa pader. Ang kanyang pag-amin ay dahan-dahan ngunit detalyado, at napakalamig kaya't maging ang mga veteranong pulis ay kinilabutan. Inamin ni Bella na ang mitsa ng lahat ay nangyari noong hapon na iyon nang hindi sinasadyang makita ni Don Antonio ang e-secret phone na ginagamit niya para kontakin si Mark. Hindi lang nabasa ng asawa ang mga bastos na mensahe, kundi natuklasan din ito na ang pondo ng negosyo ay kulang ng daan-daang libo. Si Don Antonio, bagaman galit na galit, ay nanatiling kalmado. Hindi niya sinaktan ang asawa. Ibinato niya ang cellphone sa mesa at nagbigay ng ultimatum. Dapat tapusin agad ni Bella ang pakikipag-apid at ibalik ang perang ninakaw. Kung hindi, ibubunyag ni Don Antonio ang lahat, ididiborsyo, o ipapaanul siya, at palalayasin ng walang makukuhang kahit singkong duling at ipapahiya sa buong bayan. Para sa isang ambisyosang babae na sanay sa luho tulad ni Bella, ang banta ay parang sentensyang kamatayan sa kanyang pamumuhay. Sa isip ng masamang babae, isang baliw at sadistikong ideya ang tumubo. Kung mawawala siya habang buhay, malilibing ang sikreto at ang lahat ng yaman pati na ang higanting insurance money ay magiging akin. Isinagawa ang plano sa hapunan. Inihanda na ni Bella ang bote ng herbicide. Pagkatapos kumain, nagbago siya ng ugali, nagpanggap na nagsisisi, umiiyak na humihingi ng tawad, at nagkusa na ipagtimpla ng malamig na kalamansi juice ang asawa para palamigin ang ulo. Hindi nanginig ang kanyang kamay habang ibinubuhos ang lason sa baso. Iniabot niya ito kay Don Antonio na may kasamang matamis na ngiti at pinanood itong inumin ng asawa ng walang pagdududa. Ilang minuto lang gumana ang lason. Humawak si Don Antonio sa tiyan, namimilipit sa sakit at bumagsak sa sahig habang bumubula ang bibig. Ang kanyang nanlalaking mata ay nakatitig sa asawa, hindi galit ang nasa mga mata nito, kundi matinding sakit at kawalan ng paniniwala. Hindi niya akalain na ang babaeng minahal at pinalaki niya sa layaw ay kayang gumawa ng ganoong kalupitan. Sa halip na tumawag ng ambulansya, tumayo lang si Bella, nakakrus ang braso, at malamig na pinanood ang bawat paghinga ng asawa na humihina hanggang sa tuluyan na itong hindi gumalaw. Matapos masigurong patay na, tinawagan niya si Mark. "Babe, tulungan mo ako." Patay na siya. Nagdilim ang paningin ko. Mabilis na nagmotor si Mark. Nang makita ang bangkay ni Don Antonio na nangingitim na, natakot siya at akmang tatakas. Ngunit gamit ang manipulasyon at pangako ng Hatchan Samana, napapayag siya ni Bella. Ang pinakakatakot na bahagi ay nangyari ng hating gabi. Hirap na hirap nilang hinila ang mabigat na bangkay ni Don Antonio papunta sa sulok ng plantasyon. Madilim, maingay ang mga kuliglig at nanginginig sila sa takot na mahuli. Pinili nila ang ilalim ng puno ng langka dahil natatakpan ito ng mga dahon at malambot ang lupa doon. Matapos ang halos 2 oras na paghukay, natapos ang mababaw na libingan. Itinulak nila ang bangkay ni Don Antonio, tinabunan ng lupa, at pinatungan ng mga tuyong dahon para hindi mahalata. Pagkatapos, nilinis nila ang bahay, tinanggal ang mga suka, at binura ang lahat ng bakas. Naniniwalang ang kasamaan ng gabing iyon ay nalibing na habang buhay sa ilalim ng puno ng langka. Ilang buwan matapos ang gabing iyon, ang paglilitis sa kaso ay ginanap sa Regional Trial Court sa gitna ng atensyon ng publiko. Ang kaso ay naging viral sa buong bansa, naging usap-usapan tungkol sa pagguho ng moralidad. Sa araw ng hatol, punong-puno ang korte. Sa harap ng hukom, si Bella Reyes ay wala na ang dating kinang. Nakasuot ng orange na damit ng preso, ang mukha niya ay payat at tuyot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, umiiwas sa galit na tingin ng pamilya ng biktima. Si Mark naman ay nanginginig at iyak ng iyak sa tabi niya. Ang hukom, sa isang malakas na boses, ay nagbaba ng hatol, ang nasasakdal na si Isabela Reyes, bilang utak ng krimen na udyok ng kasakiman at pagnanasa, ay napatunayang nagkasala ng kasong murder ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang Pilipinas ay walang parusang kamatayan sa kasalukuyan, ibinaba ng korte ang pinakamabigat na parusa, reclusion perpetua o habambuhay na pagkakulong ng walang pribilehiyo ng parol.
Si Mark naman ay hinatulan din ng reclusion perpetua bilang kasabwat. Bumagsak ang maso ng hukom. Tok! 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 Agad na bumagsak si Bella sa sahig. Ang kanyang huling hiyaw at iyak ay nalunod sa palakpakan ng mga tao sa loob ng korte. Ang katarungan ay nakamit. Ang kasong ito ay opisyal ng sarado. Ngunit ang puno ng langka sa tahimik na plantasyon ay mananatiling saksi sa isang trahedya. Ito ay nagsisilbing paalala, walang lihim na hindi nabubunyag at walang baho na hindi sisingaw. Gaano man kagaling magtago ang gumagawa ng masama, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Huwag hayaang bulagin ng kasakiman ang puso, dahil